Pwede nga kayang ma-postpone o ipagpaliban muna yung pagtaas ng hulog sa SSS ngayong 2025? Tara, pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ngayong 2025, tataas na yung hulog natin sa SSS. So kung ang hinuhulog mo sa SSS na minimum ay 560 pesos, ngayon magiging 750 pesos na. Yan ay para sa mga self-employed at voluntary. Sa mga kinakaltasan na sahod, mas malaki na din yung ibabawas sa sahod ninyo. Maging yung dapat na bayaran ng kumpanya pinagtatrabahuhan ninyo. Also, sa mga OFW, mas malaki na din yung dapat ihulog. Ang minimum ay nasa 1,200. Dati, ang hinuhulog lang ng mga OFW, ang minimum ay nasa 1,120 every month. At dahil dyan, nagkaroon ng mga pahayag ang ilang mga personalidad tungkol sa pagtaas nga ng hulog sa SSS. At particular na sa pinahayag nila ay ang pag-postpone muna o ipagpaliban yung pagtaas nga ng hulog natin. At bukod pa dyan, sinabi din dito na noong 2023, kumita ang SSS ng 80 billion pesos. At noong nakaraang taon, 2024, kumita naman ito ng 100 billion pesos. So kung ipagpapaliban muna yung pagtaas ng hulog sa SSS o yung kinakaltas sa sahod natin dahil nga sa SSS, hindi ito makakaapekto ng malaki sa pondo ng SSS mismo. At ang pahayag na ito ay nanggaling mismo sa dating presidente at CEO ng SSS na si Rolando Ledesma Macasaet. At bukod pa sa kanya, meron ding ilang grupo na nagpahayag na sentimiento tungkol dito. Yun ay ang The Alliance of Concerned Teachers or ACT. At sinabi mismo nila na itong pagtaas na to na 14 to 15% increase ay malaking dagok sa mga teachers at sa mga nagkatrabaho sa private sectors na din. At bukod pa doon, meron ding sinabi si Macasaet na ang SSS pala ay hindi nagbigay ng kahit na isang sentimo sa Maharlika Investment Fund. So bakit nadama yung Maharlika Investment Fund? Ayon daw kasi sa mga reports, ang pagtaas ng premium o hinuhulog natin sa SSS ay parang ma-replenish o parang matugunan yung amount na ibinigay di umano dito sa Sovereign Wealth Fund or Maharlika Investment Fund, which is hindi nga naman talaga nangyari. So sana nga magkaroon ng suspension o pagpapatigil muna sa pag-increase o pagtaas ng hinuhulog sa SSS account natin. So posible nga kayang mangyari to. Ngayon kasi hindi pa tayo nakakarinig ng update kahit sa Senado o sa Kongreso o maging sa Palasyo. So siguro kung mapag-uusapan to ng kahit Senado o Kongreso, possible matugunan ito. O kahit yung Palasyo muna yung magsabi na i-postpone muna o itigil muna yung 15% increase sa SSS contribution natin.